Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa isang batang mandaragat na si Kokoy. Lumaki siya na hindi nakaramdam ng pagmamahal mula sa sarili niyang ama na si Cesar. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakahuli si Kokoy ng isang isda na may pakpak na nagbigay sa kanya ng isang makapangyarihang mutya. Magagawa nga bang protektahan ng batang si Kokoy ang kanilang baryo mula sa mga aswang? At magtatagumpay nga ba siyang paslangin ng isang aswang kung ito ay naninirahan sa tubig? Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Ano na namang nangyari? At umiiyak ka, Kokoy? Hindi ba sabi ko sa'yo ay ayokong nakikitang umiiyak ka? Kasi po, pinagtulungan po kasi ako buhati nila Bitoy. Tapos pinunta po nila ako sa malalim na bahagi ng dagat. Susmar, Joseph. Parang yun lang umiiyak ka na. Para kang hindi lalaki Kaya ka ginagawang katatawanan ng mga bata rito dahil ganyan ka. Pero wala naman po akong ginagawa sa kanila para gawin nila sa akin yun Mag-isa lang po akong namumulot ng kabibi sa dalampasigan. Tapos ganun po yung ginawa nila sa akin. At ano? Hindi ka man lang ba lumaban? Tay, marami po sila Saka hindi po ba sabi sa akin nun ni nanay ay wag akong makikipag-away? Yan! Kasalanan ng nanay mo kung bakit napakahina ng loob mo, Kokoy. Pinalaki ka niya na maging mahina. Tignan mo ang nangyari sa'yo. O ano? Konting bagay lang umiiyak ka na. Nagngangawa ka na dyan. Sige na. Magbanlaw ka na doon sa likod at pagkatapos magsaing ka na. Kung saan-saan ka pa kasi pumupunta kaya napapahamak kang bata ka. At tumigil ka na sa pag-iyak mo Ayoko nakikita kang umiiyak. Sisigok-sigok na nagtungo sa likod ng bahay ang batang si Kokoy. Pinilit niyang pigilan ang kanyang pag-iyak habang kumukuha ng tubig sa balon. Nasaktan siya sa mga salitang natanggap niya mula sa tatay niyang si Mang Cesar. Inasahan niya kasi na ipagtatanggol siya nito, ngunit gaya ng palagi nitong ginagawa kapag may umaaway sa kanya, ay siya pa ang sinisi nito. Palagi nitong sinasabi na mahina siya, kaya siya madalas na pagtitripan ng mga bata sa baryo nila. Matapos magbanlaw, ay nagbihis na si Kokoy. Sinimulan niya na ang pagsasaing. Habang binabantayan ni Kokoy ang sinaing na nakasalang sa dikahoy na lutuan, ay lumapit sa kanya si Mang Cesar. Oo nga pala, mamayang gabi ay papalaot tayo. Dapat ay marami tayong mahuling isda dahil minalas tayo noong nakaraan. Sige po, tay. Pero hindi po ba sabi po ng ibang mangingisda kaya mahina ang huli ngayon ay dahil po sa mga aswang dagat na berkakan? Sila raw ang dahilan kung bakit minamalas lahat ng mandaragat dito sa atin. Talagang ginawa mo pang dahilan ng berkaka na yan para hindi ka sumama sa akin. Kung ayaw mo sumama, magsabi ka lang at wag nang kung ano-ano pang sinasabi mo. Tumalikod si Cesar at nang wala na yon sa paningin ni Kokoy, ay nakaramdam siya ng labis na kalungkutan. Ang totoo ay naiinggit si Kokoy sa ibang mga bata na malapit sa kanilang ama. Hindi kasi sila ganon ng tatay niya. Palaging nakabulyaw si Mang Cesar sa kanya. Konting pagkakamali at pagpapakita niya ng kahinaan ay nagagalit na kagad ito, at kung minsan ay nahahampas siya nito ng pamalo. Halos 2 taon na ang nakakalipas.
Simula nang iwanan sila ng nanay ni Kokoy, sumama ito sa ibang lalaki. Simula noon, nagbago na ang pagtrato ni Mang Cesar sa kanya. Tila lahat ng galit nito sa asawa nito ay kay Kokoy nito ibinuhos. Bagay na hindi maintindihan ni Kokoy sapagkat alam niya na wala siyang kinalaman sa desisyong yun ng kanyang ina. Ganun pa man, hindi nawawalan ng pag-asa si Kokoy na darating ang araw na magbabago pa si Mang Cesar at itatrato rin siya nito ng tama at may kasamang pagmamahal. Nagmamadaling kumain ng hapunan sina Kokoy at Cesar. Naghahabol sila ng oras dahil kailangan na nilang pumalaot. Pagkatapos kumain, ay basta na lang nila inilagay sa batalan ang kanilang pinagkainan. Nang lumabas si Mang Cesar, ay sumunod kagad si Kokoy. Dalhin mo yung lambat at sumunod ka sa akin. Bilisan mo at ayoko ng babagal-bagal. Kinuha ni Kokoy ang lambat at isinampay niya yon sa kanyang balikat. Pinilit niyang abutan si Mang Cesar na mabilis na naglalakad sa abot ng kanyang makakaya. Pero dahil sa bata pa, ay nahirapan siyang dalhin ang lambat. Ano ba, Kokoy? Hindi ba sabi ko bilisan mo? Pasensya na po kayo, Tay. Medyo mabigat po kasi itong lambat eh. Ano ba mabigat? Napakagaan lang yan. Bilisan mo. Kapag wala tayong nahuling isda mapapalo talaga kita. Ginawa ni Kokoy ang lahat para makahabol sa kanyang ama. Kahit hirap na hirap siya. Nang makarating sila sa kanilang bangka na nasa dalampasigan, ay isinampa niya ang lambat sa bangka at pinagtulungan nila ni Mang Cesar na itulak sa tubig ang bangka. Sa gitna ng malamig na gabi, ay lumulutang ang maliit na bangka ni Kokoy at Cesar sa kalmadong dagat. Ilang ulit nang inihagis ni Kokoy ang lambat, ngunit madalas ay mali ang bagsak at hindi sumasakto sa lugar kung saan naglalanguyan ang mga isda. Mabagal ang kanyang galaw at hirap siyang humawak sa mabigat na lambat na basa na ng tubig. Ano ba yung ginagawa mo, ha, Kokoy? Para kang bakla kung maghagis ng lambat. Ang hirap po kasi, Tay eh. Anong mahirap ang sinasabi mo? Halos 1 taon ka nang sumasama sa akin sa pangingisda. Kaya dapat marunong ka na niyan. Kailangan mo itong matutunan dahil isa kang mandaragat. Sinisikap ko naman po ang lahat para matuto ko, Tay eh. Sumasagot ka pa talaga. Kulang pa ang pagsisikap na ginagawa mo. Kapag ako nainis sa'yo, itutulak kita sa dagat. Huwag naman po, Tay. Alam niyo naman po na hindi po ako marunong lumangoy eh. Isa pa yan. Nakakatawa na anak ka ng isang mangingisda. Tapos lumaki pa malapit sa dagat. Pero hindi ka marunong lumangoy. Iagos mo ulit ang lambat at ayusin mo. Lintik na bata to. Pumwesto na si Kokoy sa gilid ng bangka. Hindi niya magawang ituon ang pansin sa kanilang ginagawa dahil sa mga sigaw ni Cesar. Imbis kasi naturuan siya nito ng maayos, ay mas nais nito na malaman niya ang mga bagay-bagay sa sarili niyang paraan. Huminga ng malalim si Kokoy at buong lakas niyang inihagis sa dagat ang lambat. Sa lakas ng paghagis niya ay nawalan siya ng balanse at nahulog siya sa tubig. Bumulusok siya pa ilalim sa tubig. Kinabahan siya at nagpumilit siyang pumaibabaw. At nang nakalanghap siya ng hangin ay nagsimula na siyang mataranta. Tatay! Tulungan niyo po ako! Tulungan po ako, Tatay! Manahimik ka dyan. Umakyat ka rito sa bangka ng mag-isa. Total, ikaw may gawa kaya ka nahulog dyan eh. Tay, hindi po ako marunong lumangoy! Tay! Tulong! Tay! Nalulunod pa ako! Patuloy na pinilit ni Kokoy na manatili sa ibabaw ng tubig. Pero dahil sa labis na pagkataranta niya, ay wala siyang ginawa kundi ang kumawag. Nakatingin lang si Mang Cesar sa kanya na para bang wala yung pakialam.
kahit malunod at mamatay siya. Mabuti na lang at tila naawa si Mang Cesar sa kanya at kinuha nito ang sagwan. Pinahawak nito si Kokoy sa sagwan at saka siya hinila nito paakyat sa bangka. Ubo ng ubo si Kokoy habang habol niya ang kanyang paghinga. Salamat po, Tay. Akala ko po mamamatay na ako. Talagang mamamatay ka sa katangahan mo. Maghahagis ka lang ng lambat nahulog ka pa. Tapos hindi ka pa marunong lumangoy. Natatakot po kasi ako na lumangoy kasi hindi po ba muntik na ako malunod nun? Isang beses lang na nangyari yun sa'yo. Tapos natatakot ka na. Hindi ka mabubuhay sa lugar na to kung ganyan ka. Nakakahiya kang bata ka. Hala, sige, kumilos ka na. At nasasayang ang oras natin ang dahil sa kapalpakan mo. Kahit hindi pa maayos ang pakiramdam dahil muntik na siyang malunod, ay pinilit pa rin kumilos ni Kokoy. Pinilit niyang wag nang magkamali upang hindi na siya mabulyawan na naman ni Mang Cesar. Lumipas ang ilang oras at napakakonti pa lamang ng isdang nauhuli ng mag-ama. Ramdam ni Kokoy ang pagod sa kanyang braso at likod, ngunit mas mabigat ang pakiramdam ng takot dahil alam niya na mapapagalitan siya ng tatay niya at siya na naman ang sisisihin nito dahil kakakaunti ang isda na kanilang nahuli. Hindi nagkamali si Kokoy dahil nang umuwi sila nakakaunti ang huling isda ay pinagalitan siya ni Mang Cesar. Oh, ano? Nakita mo na nangyari? Kakaunti na naman ang isdang nahuli natin. Magkano ko lang maibibenta mga yon? Ilang araw na namang asin at toyo ang uulamin natin. Kasalanan mo to kasi puro kakapalpakan. Ayos lang po yun, Tay. Ang importante po, meron pa rin po tayong nahuli kesa po sa wala. Talaga bang ganyang kababaw ang kaligayahan mong bata ka? Nakukontento ka sa kakaunting huli? Sa tingin mo ba ay mabubuhay tayo kapag nagtagal na gano'n ang isdang nauhuli natin sa dagat? Pero Tay, hindi naman po natin kontrol kung marami o maunti ang mahuhuli nating isda Kahit po sinong magaling na mangingisda ay kakaunti po ang mahuhuli kung konti lang talaga ang isda sa dagat. Kung ganyan ang paraan mo ng pag-iisip, ay hindi ka mabubuhay, Kokoy. Magpasalamat ka pa nga dahil mas maluwag pa ako sa'yo kumpara sa mga magulang ko nung bata pa kami ng mga kapatid ko. Hinahayaan kami ng tatay namin na mangisda ng kami-kami lang. Kapag wala kaming nahuli, ay binubugbog kami at hindi pa pinapakain. Gusto mo bang ganun rin ang gawin ko sa'yo, ha, Kokoy? Ayoko po, Tay. Pangako po. Sa susunod po, gagalingan ko na po. Anak ng tutsa, oo. Isa ka talagang malaking kahihiyan, Kokoy. Hindi ka ba naiihiya na napag-iwanan ka ng ibang mga bata rito? Lalo na si Bitoy. Napakagaling mangisda ng batang yun. Bukod pa ron, ay marunong din siyang sumisid ng mga perlas. Tignan mo, at grabe siyang ipagbalaki ng tatay niya. Samantalang ikaw, simula nang isama kita sa pangingisda, ay hindi na kita nakitaan ng pagbabago. Puro ka pa rin kapalpakan. Hindi na nagawang makapagsalita ni Kokoy matapos ng mga sinabi ni Mang Cesar. Matindi ang pangliliit na nararamdaman niya sa kanyang sarili. Aminado siya na kumpara sa ibang bata sa kanilang baryo ay sadyang mahina siya. Ginagawa rin niya ang lahat upang maging mahusay siyang mandaragat, ngunit tila hindi talaga para sa kanya ang bagay na yon. Pakiramdam niya ay may ibang bagay na nakalaan para sa kanya kung saan mas maipapakita niya ang kanyang husay. Natulog si Kokoy ng madaling araw na yon na may bigat sa dibdib. Bilang nag-iisang anak ni Mang Cesar ay nais niya na maipagmalaki siya nito. Ngunit ang bagay na yon ay tila hanggang pangarap na lamang. Pagsapit ng umaga ay sabay na nag-almusal sina Kokoy at Mang Cesar. Ramdam ni Kokoy
ang panlalamig ng tatay niya at alam niya na dahil yun sa hindi magandang huli nila. Nang umalis ang tatay niya para ibenta ang mga isdang nahuli nila, ay lumabas si Kokoy ng kanilang kubo at nagtungo siya sa dalampasigan. Siguro, bago ako maging magaling na mandaragat, ay kailangan ko munang matutong maglangoy. At walang ibang magtuturo sa akin ng bagay na yon, kundi ang sarili ko lang. Hinubad ni Kokoy ang suot niyang sando. Naglakad siya papunta sa tubig. Nang yakapin ng tubig ang mga paa niya, ay nanginig siya. Hindi dahil sa lamig, kundi biglang bumalik sa alaala niya ang araw na muntik na siyang malunod. Nilabanan niya ang takot at nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang makarating siya sa parte ng dagat na hanggang bewang niya ang lalim. Inilublob niya ang sarili sa tubig at iginilaw niya ang mga kamay at paa gaya ng nakikita niya sa ibang bata. Ngunit kahit na anong gawin niya, ay hindi talaga siya lumulutang. Kapag umaabot na sa dibdib niya ang tubig, ay agad siyang nanginginig at nawawala sa ayos ang kanyang paghinga. Hanggang sa narinig na niya ang boses ni Bitoy. Hoy! Hoy, Kokoy! Anong ginagawa mo dyan, ha? Para kang palakang nalulunod, ha? Nag-aaral akong maglangoy. At talagang umaasa ka pa na matututo kang lumangoy, ano? Kahit na anong gawin mo, hindi ka matututo. Hindi na lang pinansin ni Kokoy si Bitoy. Umahon na siya sa tubig. Kinuha niya ang kanyang sando at muli yung isinuot. Palakad na siya palayo nang humarang naman si Bitoy sa harapan niya. May kaba siyang naramdaman sa uri ng ngiti nito na para bang may hindi ito magandang pinaplanong gawin sa kanya. Bakit naman huminto ka sa paglangoy mo? Saan ka pupunta? Uuwi na ako sa amin. Baka mapagalitan ako ni tatay kapag hindi niya ako naabutan sa bahay eh. Mamaya ka na umuwi. Alam ko na nasa palengke pa ang tatay mo at binibenta ang kakaunting isda na nahuli niyo kagabi. Teka, paano mo nalaman nakakaunti lang ang huli namin? Nakita ko ang tatay mo papuntang palengke kanina. Napakakunti ng dala niyang isda. Nakakaawa naman kayo. Samantalang kami ni tatay, isang puno ng banyerang nahuli namin. Ayos lang yon. Babawi na lang kami ni tatay sa susunod. O sige Bitoy ah. Kailangan ko na talagang umuwi eh. Mamaya ka na sabi umuwi. Suban turuan kitang lumangoy, ha? Alam mo kasi, palagi bang kitang inaaway, ay gusto rin kitang tulungan. Siyempre, sino pa ba magtutulungan, di ba? Kundi tayo-tayo lang na nakatira sa iisang baryo, di ba? Talaga Bitoy? Tuturuan mo ako lumangoy? Oo naman. O ano, gusto mo ba? Sandaling nag-isip si Kokoy. Medyo duda siya sa alok na yon ni Bitoy. Ngunit napansin niya na seryoso ang mukha nito at tila wala yung binabalak na hindi maganda. Sige, payag na ako. Matagal ko na talagang gusto matutong lumangoy. Ayaw kasi akong turuan ni tatay eh. Kasi ang gusto niya ay matuto ko sa sarili kong paraan. Kalokohan yung sinasabi ng tatay mo. Walang natututong lumangoy nang siya lang. Kailangan ay merong magtuturo sa'yo, Kokoy. At ako ang magiging teacher mo sa paglalangoy. O ano, ayos ba yun? Oo naman, Bitoy. Maraming salamat talaga sa iyo ah. Akala ko masama ang ugali mo, pero mabait ka rin pala. O ano, tara na. Sayang ang oras eh. Ngumiti si Kokoy. Muli niyang hinubad ang kanyang damit at lumusong siya sa dagat kasama si Bitoy. Huminto sila sa tubig kung saan hanggang dibdib nila ang lalim. Hindi ka matututong lumangoy kung sa ganito kababaw ka mag-aaral. Kailangan ay lumalim pa tayo ng konti. Pero malalim na to para sa akin, Bitoy. Gusto ba matutong lumangoy o hindi? Kung ayaw mo akong sundin, ay walang problema. Aalis na lang ako. Ay, hindi. Sige na. Susundin na kita, Bitoy. Pero hindi ko na kayang lumalim pa eh.
Hanggang dibdib lang talaga ang kaya ko. Eh di sumampa ka sa likod ko. Tapos, ako na lang ang lalangoy. Kinakabahan man, ay sinunod pa rin ni Kokoy ang sinabi ni Bitoy sa kanya. Desperado na talaga siyang matutong lumangoy dahil alam niya na sa ganung paraan ay matutuwa ang tatay niya sa kanya. Sumampa si Kokoy sa likod ni Bitoy. Kumapit siya sa balikat nito. Nagsimula ng lumangoy si Bitoy patungo sa mas malalim na bahagi ng dagat. Maya-maya ay huminto ito. Mas lalong kinabahan si Kokoy nang hindi na makapa ng mga paa niya ang buhangin sa ilalim. Bitoy, pwede bang bumalik na tayo sa Pampang? Natatakot na ako eh. Ang lalim na nito. Hindi na pwede. Nandito na tayo kaya ituloy na natin to. Inalis ni Bitoy si Kokoy sa likod nito. Hinawakan nito ang mga kamay ni Kokoy para kahit paano ay lumutang siya. Ngunit nilukob na ng takot si Kokoy at mabilis niyang ikinampay ang kanyang mga paa. Bitoy, huwag mo ako bibitiwan ha. Malulunod ako. Alam mo, Kokoy, tama naman ang tatay mo Kailangan ay matuto kang lumangoy sa sarili mong paraan. Ha? Ano sinasabi mo, Bitoy? At sabi mo kanina, tuturuan mo ako lumangoy. Oo nga, tuturuan sana kita Pero naalala ko na may inuutos nga pala si nanay sa akin. O paano? Dito ka na, Kokoy Uuwi na ako. Ikaw na ang bahalang lumangoy papunta sa Pangpang sa sarili mong paraan. Teka! Wag mo akong iiwan dito, Bitoy! Isama mo ako sa Pampang! Isang malakas na pagtawa ang pinakawalan ni Bitoy at saka nito binitiwan ang mga kamay ni Kokoy. Biglang lumubog sa tubig si Kokoy dahil sa sobrang likot niya. Nagpumilit siyang makapunta sa ibabaw at nang lumitaw ang ulo niya ay nakita niya si Bitoy na mabilis na lumalangoy patungo sa dalampasigan. Bitoy! Tulungan mo ako! Bitoy! Wag mo akong iwanan! Bumalik ka rito! Ngunit tila bingi si Bitoy sa pagsigaw na yon ni Kokoy hanggang sa tuluyan na yung nakaahon sa tubig. Mabilis na tumakbo si Bitoy palayo habang humahalakhak ng malakas na parabang wala lamang rito kahit mamatay si Kokoy sa pagkalunod. Pinilit ni Kokoy na ikampay ang kanyang mga kamay at paa, pero imbis na umusad siya, ay paatras ang naging galaw ng kanyang katawan. Dahil doon ay mas lalo siyang nataranta, lalo na't hindi niya na alam kung gaano karaming tubig alat na ang kanyang nainom. Ang buong akala ni Kokoy ay yun na ang magiging katapusan niya. Walang ibang tao sa paligid kaya walang maaaring tumulong sa kanya. Hanggang sa tuluyan ng nawalan ng lakas ang katawan niya. Unti-unti na siyang lumubog. Ngunit biglang may mga kamay na humila sa kamay niya at isinama siya ng nagmamay-ari ng kamay na yon papunta sa Pangpang. Isang matandang lalaki ang tumulong sa kanya. Yun ay si Mang Dario na kilalang manggagamot sa baryo nila. Pinadapa siya nito sa buhangin at paulit-ulit nitong tinapik ang likod niya hanggang sa isuka niya ang tubig alat na kanyang nainom. Habol ni Kokoy ang kanyang paghinga habang umiiyak. Salamat po, Mandario. Akala ko po'y malulunod na ako Magpasalamat ka at napadaan ako at nakita kita. Kung hindi, talagang kwento ka na lang ngayon, bata. Ano ba kasing ginagawa mo? At nandun ka sa malalim na bahagi ng dagat. Hindi ba't hindi ka naman marunong lumangoy? Paano si Bitoy po kasi? At sabi niya po tuturuan niya akong lumangoy. Dinala niya po ako sa malalim tapos iniwanan po niya ako ron. Kahit alam naman po niya na hindi ako marunong lumangoy. Aba, salbahe talaga ang Bitoy na yon. Nung isang araw nga pinagsisiraban naman ang tanim kong oregano.
dahil hindi ko siya pinayagan ng kumuha ng bunga ng talim kong bayabas. Kaya sa susunod, ay huwag ka nang magtitiwala sa batang yon. Alibasa ay hindi na pagsasabihan ng mga magulang niya kahit mali ang ginagawa. Kaya ganun ang ugali ng batang yon. Inalok si Kokoy ni Mang Dario na ihatid na siya sa bahay dahil hindi naman malayo ang bahay ni Kokoy sa bahay ng matandang albularyo. Habang naglalakad, ay walang tigil sa pag-iyak si Kokoy. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala na buhay pa siya. Sigurado siya na kung hindi siya sinagip ni Mang Dario, ay patay na siya ng sandaling yun. Nang makarating sila sa bahay, ay sinalubong sila ng galit na si Mang Cesar. Hinuhano ng isang patpat at akmang papaluin ito si Kokoy, pero mabilis na humarang si Mang Dario. Umalis ka dyan, Mang Dario, ha? Huwag kang makialam kung paano ko didisiplinahin ang anak ko. Dapat lang napaluin yan. Dahil nag-utos ako magwalis sa paligid ng bahay, pero mas inuna pa ang paglalakwatsa. Sandali lang, Cesar. Hindi naman siya nakikialam. Pero talagang papaluin mo na lang kagad ang anak mo. Kahit nakita mo na umiiyak siya at halos hindi na siya makahinga. Wala kang pakialam. Ang dapat sa batang yan ay nasasaktan para maintindihan niya na dapat ay unahin niya mga utos ko bago ang ibang bagay. O ikaw, Kokoy, tumigil ka sa pag-iyak-iyak mo, ha? Para kang bakla. Hindi ko alam kung matatawa o maaawa ko sa iyo, Cesar. Para ba sa iyo ay isang kabaklaan ng pag-iyak ng isang lalaki? Ano bang tingin mo sa anak mo? Isang bato na walang emosyon, ganun ba? At talagang ginagamit mo pang pangiinsulto ang salitang bakla. Para sa iyong kaalaman, ay maraming bakla ang masisipag at mapagmahal sa pamilya at kayang harapin ang problema. Pwede ba? Hindi ko kailangan ng sermon mo. Umalis ka naman, Dario. Sana'y magbago ang pananaw mo sa mga bagay-bagay, Cesar. Kaya paurong ang mga mata ng tao ay dahil sa mga taong may gaya ng iyong pag-iisip. Tumalikod si Mang Dario at nang wala na ito, ay marahas na hinila ni Mang Cesar si Kokoy papasok sa bahay nila. Hindi pa man tinatamaan ng pamalo, ay malakas nang pumalaw si Kokoy. Ngayon, sabihin mo sa akin kung bakit mas inuna mo pang maglakwatsa kaysa gawin ang inuutos ko. Sagot! Sorry po, Tay. Akala ko po kasi makakabalik agad ako. Pero nilunod po kasi ako sa dagat ni Bitoy eh. Buti na lang po, tiniligtas po ako ni Mang Dario. Nakita mo na nangyari. Mapapahamak ka pa dahil sa hindi pagsunod sa utos ko. Dumapa ka! Dapa! Tay, huwag niyo na po akong paluin. Maawa naman po kayo sa akin. Muntik na nga po ako malunod at mamatay eh. Anak ng tutsa, oo. Dadapa ka ba o tatama itong pamalo ko kung saan ko gustuin? Napilitang dumapa si Kokoy. Pagkadapa niya, ay saka siya paulit-ulit na pinalo ni Mang Cesar sa puwet gamit ang patpat. Kahit na anong sigaw at pagmamakaawa niya, ay tila bingi si Mang Cesar. Pakiramdam ni Kokoy ay walang nagmamahal sa kanya ng sandaling yun, kaya awang-awa siya sa kanyang sarili. Halos hindi makalakad si Kokoy matapos siyang paluin ni Mang Cesar, ngunit kumilos pa rin siya para gawin ang mga gawaing bahay na dapat niyang tapusin. Habang nakasalang ang sinaing sakalan, ay nagwalis siya sa harapan ng bahay nila. Maya-maya pa ay dumaan si Bitoy na may dalang saranggola. Nagulat ito nang makita si Kokoy. Aba, nakauwi ka rin pala. Marunong ka naman lumangoy dahil sa ginawa ko sa'yo. Hindi sinagot ni Kokoy si Bitoy. Patuloy lang siya sa pagwawalis. Bakit parang masama ang loob mo sa akin, ha? Sigurado ako na marunong ka nang maglangoy kasi nakauwi ka pa eh. Muntik na ako malunod dahil sa ginawa mo. Kung di pa ako tinulungan ni Mang Dario, baka patay na ako ngayon. Pero hindi ka naman namatay eh. Kaya okay lang yan. Oo nga pala. Gusto mo ba sumama sa akin? Magpapalipad ako ng saranggola sa may burol. Ayoko.
Kahit kailan hindi na ako sasama sa'yo. Ang sama naman ng ugali mo. Ikaw na nga tong inaayang makipaglaro eh. Pasalamat ka nga at inaaya pa kita. Kahit walang batang gusto makipaglaro sa'yo. Kasi lampa ka. Nang sandaling yun, ay biglang dumating si Mang Dario na may dalang bayong. Mukhang galing yun sa palengke. Hoy, Bitoy! Ano't nagagawa mo pang kausapin si Kokoy matapos ng ginawa mo sa kanya kanina? Lumayan mo na nga si Kokoy. Pasaway kang bata ka. Bakit? Ano bang ginawa ko kay Kokoy? Nagmamaang-maangang kapalintik ka. Akala mo ba hindi ko alam na muntik na siya manunod ng dahil sa'yo? Hindi ko naman kasalanan kung hindi siya marunong lumangoy eh. Saka, nagmamagandang loob lang ako. Gusto ko lang siya matutong lumangoy. Hindi pagmamagandang loob na iniwan mo siya sa malalim na bahagi ng dagat kahit alam mo na hindi siya marunong lumangoy. Sa susunod nga, ay isipin mo muna ang magiging resulta ng mga gagawin mo, ha, Bitoy? Kung makapagsalita ka naman sa akin, eh parang nanay at tatay kita, Mang Dario ah. Anak mo ba ako para pagsalitaan mo ako ng ganyan? Hindi nga kita anak. At hindi ko rin gusto magkaroon ng anak na kagaya mo. Isa pa, hindi ka naman pinagsasabihan ng mga magulang mo. Kaya ako na ang gagawa nun para sa'yo. Simula ngayon, ay ayoko nang malalaman na inaaway mo si Kokoy. Eh paano kung sabihin kong ayoko sundin na sinabi mo, ha? May magagawa ka ba? Marami, Bitoy. Marami. Nakakalimutan mo na yata na isa akong manggagamot. At para sa iyong kaalaman, hindi lang panggagamot ang kaya kong gawin. Marunong din akong mangulam at mambarang. Kayang-kaya ko magpalabas ng ahas, ipis at kung ano-anong insekto dyan sa puwit mo. Kaya ko rin magpatubo ng mababahong sugat sa buong katawan mo. Gusto mo ba yon? Marahang lumapit si Mang Dario kay Bitoy. Bumakas ang takot sa muka ni Bitoy. Nagulat ito nang bumunot si Mang Dario ng isang hibla ng buhok ni Bitoy. Aray ko! Bakit mo ako kinuha ng buhok? Isang buhok mo lang kasi ang kailangan ko para makulam kitang bata ka. Akin na yan! Ibalik mo ang buhok ko! Isinilid ni Mang Dario ang buhok ni Bitoy sa bulsa ng pantalon nito. Hindi ko sa'yo ibabalik ang buhok mo. Itatabi ko to para kapag nagsumbong si Kokoy sa akin na ginawan mo siya ng hindi maganda, ay alam mo na ang mangyayari sa'yo. Isusumbong kita sa tatay ko, Mang Dario! Lagot ka! Sige, magsumbong ka at kukulamin ko kayong dalawa ng tatay mo. Takot na tumakbo palayo si Bitoy. Malakas namang tinawanan ni Mang Dario ang nangyari. Maging si Kokoy ay natatawang lumapit kay Mang Dario. Salamat po ulit, Mang Dario ah. Sigurado po ako na hindi na ako aawayin ni Bitoy dahil sa ginawa nyo. Ang dapat sa mga batang kagaya ni Bitoy ay tinatakot paminsan-minsan. Nakakatakot kasi mga taong walang kinatatakutan. Pero totoo po bang marunong kayong mangkulam at mambarang? Hindi. Sinabi ko lang yon para takutin si Bitoy. Pero ang totoo ay wala akong alam sa mga ganong bagay. Tanging panggagamot lamang ang aking alam. Ganun po ba? Akala ko po kasi marunong talaga kayo. Teka, bakit may pasa ka sa braso at binti mo? Pinalo ka ba ng tatay mo? Opo, kanina po. Isa pa yung Cesar na yan. Kapag napuno ako sa tatay mo, ay tatakutin ko rin siya. Nakukulamin ko siya kapag pinalo ka pa niya ulit. Iisang anak ka na nga lang niya eh. Sinasaktan ka pa niya. Kasalanan ko rin naman po kung bakit pinalo po ako ni tatay eh. Hindi ko po kasi sinunod kagad yung utos niya sa akin. Dinidisiplina lang po ako ni tatay. Alam mo, Kokoy, maraming paraan para magdisiplina ng anak. Pwede ka naman niyang pagsabihan na lang. Alam kong mabait at matalino kang bata. Alam kong makukuha mo kagad ang sasabihin sa'yo ng tatay mo. Oo nga pala, mabuti at nakita kita ngayon. May kailangan din akong sabihin sa iyo. Ano po yun, Mang Dario? Mag-iingat kayo ng tatay mo. Narinig ko ang kwentuhan sa palengke
na merong gumagalang aswang dito sa ating baryo. Abay, akalain mo, may pinatay na pala ang aswang na yon nung nakaraang gabi lang. Kilala mo ba si Aling Maring? Opo, yung tindera po ng kangkong at pechay. Patay na si Aling Maring. Pinatay siya ng aswang. Nagising daw kasi isang gabi dahil sa ingay ng alagang aso niya sa labas ng bahay. Ito namang si Maring, lumabas. Ayon, pinatay siya ng aswang nang lumabas siya. Kinilabutan ng gusto si Kokoy sa sinabing yun sa kanya ni Mang Dario. Hanggang sa magpaalam sa kanya ang matandang manggagamot, ay hindi na alis sa isip niya ang sinabi nito tungkol sa aswang na nasa baryo nila. Nanatili siyang nakatayo habang hawak ang walis tingting. Nagulat si Kokoy nang marinig niya ang pagsigaw ni Cesar. Hoy, Kokoy! Ano't nakatulala ka dyan? Sa tingin mo ba ay matatapos ka sa pagwawalis dyan kung titignan mo lang yung mga kalat? Sa kayong sinaing mo, kumukulo na! Napatakbo si Kokoy sa loob ng bahay nila. Binawasan niya ang gatong sa kalan upang hindi masunog ang sinaing. Bago siya bumalik sa pagwawalis, ay lumapit siya sa tatay niya na naninigarilyo sa tabi ng bintana. Tay, dumaan po pala kanina si Mandario. Ang sabi po niya ay mag-iingat daw po tayo kasi may aswang na raw po dito sa baryo natin. Anong aswang ang pinagsasasabi ng matandang yon? Hindi totoong aswang. Mukhang aswang, pwede pa. Sa tingin ko po, tay, totoo eh. Ang sabi po niya, pinatay po si Aling Maring nung aswang nung nakaraang gabi lang po. Bakit? Aswang lang ba ang pwedeng pumatay kay Aling Maring? Saka kaya lang sinasabi ni Mang Dario na may aswang dito sa atin, ay malamang magbebenta yun ng kung ano-anong pangontra sa aswang. Siyempre, maniniwala ang mga tao sa kanya. Alam mo, mautak yan si Mang Dario eh. Sige na, bumalik ka na sa pagwawalis at pagkatapos mo ron iprito mo na yung isda para makakain na tayo. Hindi na lang nakipagtalo si Kokoy sa tatay niya tungkol sa pinaniniwalaang aswang na nasa baryo nila. Alam niya na kahit na anong sabihin niya dito ay hindi nito papaniwalaan na may aswang. Bumalik siya sa pagwawalis sa labas ng bahay. Patuloy niyang iniisip kung totoo ba o hindi ang aswang na pumatay kay Aling Maring. Kinagabihan, bilog ang buwan. Matapos maghapunan, ay naghanda na sina Kokoy at Cesar para mangisda. Habang naglalakad papunta sa dalampasigan, ay panay ang linga ni Kokoy sa kanyang paligid. Natatakot siya na baka bigla na lang lumitaw sa kung saan yung aswang. Pagdating nila sa kanilang bangka, ay isinakay na roon ni Kokoy ang lambat. Nang nailagay na nila sa tubig ang bangka, ay nagsimula ng magsagwan ang mag-ama. Sana naman ay marami na tayong mahuli ngayong gabi. Kokoy, ayusin mo ha. Ayokong gagawa ka na naman ng kapalpakan. Subukan mo lang at palo na naman ang aabutin mo. Nang makarating na sila sa malalim na bahagi ng dagat, ay magkatulong na inihagis ni na Kokoy ang lambat. Habang naghihintay sila ng tamang pagkakataon para hanguin ang lambat, ay nakaramdam ng pagkainip si Kokoy hanggang sa nakita niya ang pamingwit na nasa sahig ng bangka. Kinuha niya yon at nilagyan ng pain na bulate. Minsan kasi ay namimingwit siya para pampalipas ng oras. Habang namimingwit ay tinignan ni Kokoy ang tatay niya. May lungkot na lumukob sa puso niya. Naisip niya na kahit na anong gawin niya ay hindi na talaga siya mamahalin ng tatay niya. Naisip niya rin na kung hindi siguro sumama sa ibang lalaki ang nanay niya, malamang ay maganda pa rin ang trato ni Mang Cesar sa kanya. Maya-maya ay naramdaman ni Kokoy na may humihila sa pisi ng kanyang pamingwit. Hinila niya yon, pero tila napakalaking isda ang nahuli niya dahil hindi niya yon mahila-hila. Tay! Tay, tingnan nyo! Nakahuli po ako ng isda!
Mukhang malaking isda po to. Hindi ko po mahili. Sus! Baka sumabit lang yan sa kung saan. Iwanan mo na yan at hahanguin na natin ang lambat. Sandali lang po tay, tulungan niyo po muna ako rito. Ang bigat po eh. Napailing si Mang Cesar. Lumapit ito kay Kokoy at hinawakan nito ang pamingwit. Aba, mukhang malaking isda nga ito ah. Sabi ko na po sa inyo eh. Pinagtulungan ng mag-ama na hilahin ang pamingwit. Sa wakas ay matagumpay nilang naiangat mula sa kailaliman ng tubig ang isdang nahuli ni Kokoy. Napangiwi si Cesar nang makita nila na isang maliit na isda ang nabingwit ni Kokoy. Halos isang dangkal lang ng kamay ni Kokoy ang haba ng isda. Anak ng tutsa, oo. Talagang nagpatulong ka pa sa ganyang kaliit na isda. Pero tay, nakita niyo naman. Ang bigat-bigat po talaga niya kanina. Kahit po kayo eh, naramdaman niyo po yun eh. Malamang ay sumabit lang yan sa kung ano. Itapon mo na yan at hindi natin yan mapapakinabangan. Matamang pinagmasdan ni Kokoy ang isda at doon niya nalaman ang kakaiba nitong itsura. Masyadong malaki ang mga palikpik nun para sa katawan nito. May kakaiba ring kulay ang palikpik ng naturang isda na tila kulay ng bahagahari. Ano pang ginagawa mo dyan? Tulungan mo na ako sa paghango nitong lambat. Sandali lang po tay. Tignan niyo po tong isdang to. Oh. Kakaiba po siya. Para po siyang may pakpak. Walang kakaiba sa isdang yan. Bulador ang tawag dyan. Flying fish. Hindi yan pangkaraniwan. Itapon mo na yan. Bilisan mo. Tulungan mo na ako rito. Sandaling pinagmasdan ni Kokoy ang isdang may pakpak. Inalis niya yon mula sa hook at kinuha niya ang lata na nasa isang sulok ng bangka. Nilagyan niya yun ng tubig mula sa dagat at sa kanya inilagay doon ang kakaibang isda. Tinulungan niya na si Mang Cesar sa paghango ng lambat at kahit paano ay masaya siya dahil hindi na ganun kaunti ang nahuli nilang mga isda sa pagkakataon na yon. Napuno ni na Kokoy at Cesar ang isang timba ng mga isda. Alam ni Kokoy na sa gabing yon ay ligtas siya sa galit ng kanyang ama. Nang mailagay na nila sa dalampasigan ng bangka, ay binuhat na ni Mang Cesar ang timba. Kinuha naman ni Kokoy ang isdang may pakpak na nakalagay sa lata at dinala niya yon hanggang sa bahay nila. Ipinatong niya ang lata sa ibabaw ng lamesa habang si Cesar ay inilagay ang mga nahuli nilang isda sa malaking icebox na may yelo. Pinanood ni Kokoy ang paglangoy ng kakaibang isda sa loob ng lata. Ano ba yung lata na yan? Tay, dito ko po nilagay yung isdang may pakpak. Naisip ko po na alagaan na lang po siya. Sa tingin mo ba ay mabubuhay yan? Paniguradong bukas ng umaga, patay na yan. Hindi naman po siguro, tay. Matulog ka na at bukas ay samahan mo ko sa palengke. Tulungan mo ako magbenta ng mga isda para mabilis tayo matapos. Opo, tay. Naglatag na si Kokoy ng banig sa kawayan nilang sahig. Inilagay na rin niya roon ang mga unan at kumot nila. Nang humiga na si Cesar, ay pinatay na ni Kokoy ang gasera at nahiga na siya sa tabi ng kanyang ama para matulog. Kinabukasan ng umaga, nang magising si Kokoy, ay agad niyang tinignan ang kakaibang isda na nakalagay sa lata. Labi siyang nagimbal dahil wala na roon ang mismong isda. Ang tanging naiwan doon ay ang dalawang palikpik nito na parang pakpak. Kokoy, ilagay mo na sa timba yung mga isda para makaalis na tayo. Mamaya na tayo mag-almusal at baka maunahan pa tayo ng ibang nagtitinda ng isda sa palengke. Sige na. Tay, tignan niyo po na wala po yung isdang may pakpak. Ang narito na lang po ay yung palikpik niya na parang pakpak. Paano po nangyari yun? Abay malay ko. Mas gugustuhin mo pa bang isipin ko kung paano yan nangyari? Magkakapera ba ako kapag nalaman ko ang sagot? Sige na, kumilos ka na. Sinunod na lang muna ni Kokoy ang utos sa kanya ni Mang Cesar.
Ngunit habang inilalagay niya sa timba ang mga isda, ay puno pa rin siya ng pagtataka kung paanong parang bulang naglaho ang kakaibang isda at ang naiwan na lamang ay ang mga palikpik nito na parang pakpak. Nagtuloy-tuloy ang swerte ni Kokoy at Cesar dahil nagawa nilang mapaubos ang mga tinda nilang isda. Habang bumibili sila ng bigas, ay narinig nila ang usapan ng tindera ng bigas at isa pang bumibili tungkol sa aswang. Narinig ni Kokoy na may muntik na naman palang mabiktima ang aswang. Si Mang Nestor daw na naglalakad mula sa pangingisda nung madaling araw. Inatake raw si Mang Nestor ng aswang, pero mabuti na lang at may dala itong itak, kaya naman naitaboy nito ang aswang. Habang bitbit ni Kokoy ang 3 kilo ng bigas, ay nasa utak pa rin niya ang nangyari kay Mang Nestor. O ano, nakita mo na ang ginawa ni Mang Dario? Dahil sa pagpapakalat niya na may aswang dito sa atin, ay naniwala na tuloy ang mga tao. Talagang sinadya niya yan para makapagbenta siya ng kung ano-anong pangontra sa aswang. Pero hindi naman po si Mandario ang nagpakalat ng kwentong may aswang po dito sa atin, Tay eh. Narinig lang din po yun ni Mandario. Kahit na, sinasamantala lang niya ang takot ng mga tao para kumita siya. Pero Tay, paano po kung totoong may aswang nga? Dapat po yata ay mag-ingat na tayo, lalo na tuwing gabi po tayo nangingisda. Dumali ka na naman sa pagiging duwag mo. O sinasabi mo lang yan para hindi ka na sumama sa akin sa dagat. Isa pa, sa tingin mo ba mabubuhay tayo kung titigil tayo sa pangingisda dahil sa takot sa aswang na yon? Wala naman po akong sinabi na titigil po tayo sa pangingisda, Tay. Ang sabi ko po ay maging maingat po tayo. Ganun na rin yun. Nangangatwirang ka pa talaga, ha? Nang makarating na sina Kokoy at Cesar sa bahay, ay isinalin na ni Kokoy sa lalagyan ng bigas ang binili nila. Muli niyang tinignan ang palikpik ng isdang may pakpak na nakababad sa tubig alat na nasa lata. Kinuha niya ang 2 palikpik at pinagmasdan niya yung mabuti. Hala, bakit ganito na to? Napakatigas na niya. Para na siyang bato ah. Pero ang ganda-ganda niya. Parang magandang gawing pulseras to ah. Napangiti si Kokoy ng isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Naghanap siya ng tali at nang makakita siya ng tali na gawa sa abaka ay kinuha niya yon. Itinali niya roon ang 2 palikpik at ginawa niya yung pulseras. Tuwang-tuwa si Kokoy dahil para sa kanya ay napakaganda ng pulseras na yun, nagawa sa tila pakpak na palikpik ng kakaibang isda na nabingwit niya sa dagat. Kinagabihan ay hindi mo na pumalaot sina Kokoy at Cesar, kaya maaga silang natulog. Sa gitna ng pagtulog ni Kokoy ay dinalaw siya ng isang kakaibang panaginip. Sa panaginip niya ay nagagawa niya raw makalangoy ng mabilis sa dagat. Bukod pa doon ay nakakahinga pa siya ng matagal sa ilalim ng tubig. Tuwang-tuwa siya sa panaginip niya habang sumisisid siya sa dagat at pagkatapos ay bigla siyang lilitaw sa tubig at magpapadus-dus siya sa hangin na para siyang isdang may pakpak. Kinaumagahan sa almusal ay hindi napigilan ni Kokoy ang mapangiti nang maalala niya ang kakaibang panaginip na yun. Ngunit hindi niya namalayan na nakatingin na pala ng masama si Mang Cesar sa kanya. Nawala ang ngiti ni Kokoy at ipinagpatuloy niya ang pagkain. O ikaw, anong iningiti-ngiti mo dyan, ha? Mukha kang timang. Kasi Tay, naalala ko lang po kasi yung panaginip ko kagabi. Para daw po akong isdang may pakpak na lumilipad sa ibabaw ng dagat. Tapos, nakakapaglangoy din po ako ng mabilis. Tapos nakakahinga po ako sa ilalim ng tubig. Hanggang panaginip ka na lang talaga. Paano naman yun mangyayari? Hindi ka marunong lumangoy. Kaya nga po masaya ako kasi kahit sa panaginip lang po,
ay nakita ko po ang sarili kong lumalangoy. Teka, ano ba yung suot mong pulseras? Ngayon ko lang yata nakita yan. Ito po ba? Ito po yung palikpik ng isda na may pakpak na nahuli ko. Nagtataka nga po ako kung bakit ito naging matigas na parang bato eh. Kaya naisipan ko pong gawing pulseras. Kesa bumili pa po ako, di ba? Gastos lang po yun. Oo nga pala, pupunta ako ngayon sa bayan ha. May mga bibilin lang ako ron na mga kailangan natin dito sa bahay. Huwag kang umalis dito habang wala ako. Maghanap ka ng kung anong pwede mong gawin. Opo. Tay, anong oras po kayo babalik? Baka siguro magtanghali na. Kaya dapat sa oras na yon ay may pagkain na. Igisa mo na lang yung pechay dyan tapos iprito mo yung tuyo. Sige po, Tay. Ako na pong bahala. Matapos nilang mag-almusal, ay umalis na si Mang Cesar. Nang maiwan si Kokoy, ay hinugasan na niya sa batalan ang mga pinagkainan nila. Habang abala siya roon, ay nakarinig siya ng sigawan ng mga tao sa labas. Sumilip siya sa bintana at nakita niya ang mga taong tumatakbo sa iisang direksyon. Ano kayang nangyayari? Bakit parang nagkakagulo sila? Napuno ng kuryosidad si Kokoy. Kaya kahit sinabi ni Cesar na bawal siyang lumabas, ay lumabas pa rin siya. Sinundan niya ang mga tao hanggang sa nakarating siya sa dulong bahagi ng baryo kung saan merong malawak na kasukalan. Napakaraming tao ang naroon. May kung anong tinitignan ang mga yon. Nakisiksik si Kokoy sa mga tao at nang makita niya ang pinagkakaguluhan ng mga tao, ay halos bumaliktad ang sikmura niya. Isang bangkay ng lalaki ang naroon. Naliligo yun sa sarili nitong dugo. Puno ng kagat at kalmot ang katawan ng biktima. Wakwak ang dibdib nito at makikitang wala na yung puso. Hindi kinaya ni Kokoy ang kalunos-lunos na tagpo, kaya nagmamadali siyang umalis. At nang makalabas na siya sa kumpulan ng mga tao, ay nakita niya si Mang Dario na nakatayo sa hindi kalayuan. Lumapit si Kokoy sa matanda. Mang Dario, aswang po ba yung pumatay dun sa lalaki? Oo, Kokoy. Aswang nga ang may gawa nun. Nakakatakot na talaga dito sa lugar natin. Nadagdagan na naman ang biktima ng aswang. Wala po ba tayong pwedeng gawin, Mang Dario? Hindi po ba dapat tinutugis na yung aswang na yon? Narinig ko na magroronda naman daw ang mga tanod sa gabi. Pero sa aking palagay ay hindi sapat yon. Tignan mo, at sa kabila ng kanilang ginagawa, ay nagawa pa rin pumatay ng aswang. Natahimik si Kokoy. Napuno ng labis na takot ang kanyang dibdib. Nagulat siya nang biglang hinawakan ni Mang Dario ang kanyang kamay. Matama nitong tinignan ang pulseras na suot niya. Maya-maya pa ay bumakas ang gulat sa mukha ng matanda na labis na ipinagtaka ni Kokoy. Bakit po, Mang Dario? Ano po yun? Kokoy, saan mo nakuha ang pulseras mo? Ito po ba? May nahuli po kasi akong isdang may pakpak. Ang sabi po ni tatay ay bulador daw po ang pangalan ng isdang yon. Inuwi ko po tapos kinabukasan, yung palikpik niya na lang po ang naiwan. Nagtaka nga po ako kung paanong biglang nawala yung isdang may pakpak na yun. Tapos po, ito mga palikpik niya ay naging parang bato kasi tumigas po siya kahit nakababad naman po sa tubig. Hindi mo ba alam kung anong klaseng bagay ang nakuha mo? Yun nga po, palikpik po ng isdang may pakpak. Kokoy, hindi lamang yan isang simpleng palikpik. Isa yang makapangyarihang mutya. Alam mo bang napakatagal ko nang hinahanap ang mutya na yan, pero hindi pa rin ako pinagkakalooban. Ano po? Hindi ko po kayo maintindihan, Mang Dario. Tanging sa mga karapat dapat lamang nagpapakita ang mahiwagang isdang may pakpak. At dahil ikaw ang nakahuli sa kanya, Kokoy, sa'yo niya ipinagkaloob ang kanyang mutya. Hindi pa rin ako makapaniwala.
Bakit sa isang bata ipinagkatiwala ang ganyang klase ng mutya? Ang ibig niyo po bang sabihin may kapangyarihan po ang mutyang to? Meron, Kokoy. Hindi lang basta kapangyarihan, kundi gagawin din itong malakas ang iyong katawan na para bang noon pa man ay sanay ka na sa pakikidigma. Makukuha mo rin ang katangian ng isdang lumilipad. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Kokoy. Ang totoo ay naguguluhan pa rin siya sa mga sinabi sa kanya ni Mang Dario hanggang sa naalala niya ang kakaiba niyang panaginip. Ang totoo po niyan, Mandario, nanaginip po ako na marunong na akong lumangoy at nakakahinga po ako na matagal sa ilalim ng tubig. Nagagawa ko rin pong lumipad sa ibabaw ng tubig na para bang isa akong isdang may pakpak. Sa aking palagay ay isa yung pangitain na ikaw talaga ang pinili ng mahiwagang isda na yon bilang maging tagapangalaga ng mutya nito. Pero bakit po ako? Isa lang po akong bata. Sa totoo lang ay hindi ko rin alam, Kokoy. Marahil ay nakita ng isdang yon ang kalinisan ng iyong puso. Madalas ay ganoon ang dahilan ng pagpili sa taong nararapat na magmay-ari ng isang mutyang kagaya niyan. Ano naman po kaya ang dahilan kung bakit po ako binigyan ng ganitong mutya? Ang sabi niyo po papalakasin ako nito na parang sanay po ako sa pakikidigma. Ibig po ba sabihin may kailangan akong labanan? Ganun po ba? Sandaling natahimik si Mang Dario habang kinakabahan naman si Kokoy sa magiging sagot ng matanda. Ang aswang dito sa baryo, sa tingin ko ay pinagkaloob yan sa'yo upang labanan ang aswang na yon. Ano po? Lalabanan ko po yung aswang? Naku, ayoko po. Natatakot po ako. Alam mo, Kokoy, kung minsan ay gumagawa ang kalikasan upang tulungan tayo mga tao sa mga problema natin, gaya na lang ng pagkakaroon mo ng mutyang yan. Yan ay tulong mula sa kalikasan upang matapos ang suliranin natin sa aswang na yon. Hindi ko po talaga kaya. Ang mabuti pa po siguro ibigay ko na lamang po to sa inyo o kaya ibigay natin sa isang tao na mas kayang makipaglaban sa aswang. Hindi maaari ang iyong sinabi. Ikaw ang pinili ng mutya, kaya tanging ikaw lang ang maaaring gumamit niyan. Sa'yo lang gagana ang kapangyarihan niyan, Kokoy. Huwag kang matakot dahil alam ng mutya na kaya mong labanan ng aswang basta't maniwala ka lamang sa kakayahan ng mutya at sa mismong kakayahan mo. Huwag kang mag-alala dahil nandito ko upang maging gabay mo. Ayaw mo ba nun? Kapag napatay mo ang aswang, ay marami ang hahanga sa'yo. Hindi lang ang ibang tao, kundi baka pati ang mismong tatay mo. Muling nahulog si Kokoy sa malalim na pag-iisip dahil sa sinabing yun ni Mang Dario. Naisip niya na meron itong punto, ngunit sa kabila ng pagkakaroon niya ng mutya ng isdang may pakpak, ay wala pa rin siyang tiwala na magagawa niyang labanan at patayin ang aswang, lalo na't hindi pa niya nasusubukan kung totoo ang kapangyarihan ng mutyang yun. Matapos makipag-usap ni Kokoy kay Mang Dario, ay nagpunta siya sa tabing dagat upang makapag-isip. Pinagmasdan niya ang mutya na nasa kanyang braso. Nang tumingin siya sa dagat, ay nakita niya si Bitoy at ang iba pang mga bata na lumalangoy sa malalim na parte ng dagat. May inggit siyang naramdaman dahil hindi niya nagagawa ang ganong klase ng paglalaro. Napakunot ang noo ni Kokoy nang makita niya na tila nagkakagulo sina Bitoy at ang ibang mga bata. Hanggang sa lumangoy ang mga bata papunta sa pangpang at naiwanan si Bitoy sa tubig. Sinalubong ni Kokoy ang mga bata at tinanong niya kung ano ang nangyayari. Sinabi ng mga yun na may malaking dikya kaya umaho na sila. Napatingin si Kokoy kay Bitoy at nanlaki ang mga mata niya dahil tila nalulunod si Bitoy.
Tutulungan sana ni Kokoy si Bitoy, pero naalala niya na hindi siya marunong lumangoy hanggang sa muli siyang napatingin sa mutya. Dito ko masusubukan kung totoo nga ang kapangyarihan mo. Huwag mo sana akong bibiguin, Mutya. Kusang gumalaw ang katawan ni Kokoy. Lumusong siya sa dagat at sumisid siya. Labi siyang namanga dahil sa bilis ng kanyang paglangoy. Naramdaman niya rin na hindi siya ganong kinakapos ng hininga. Para siyang isda kung lumangoy. Mas lalo siyang namangha nang bigla siyang lumitaw sa tubig at dumausdos siya sa hangin. Malinis na bumagsak ang katawan niya sa ilalim ng tubig. Malinaw din ang paningin niya sa ilalim ng tubig, kaya nakita niya kagad si Bitoy na unti-unting pumapailalim. Sinagip ni Kokoy si Bitoy. Maigpit niya itong niyakap at mabilis siyang lumangoy papunta sa pangpang. Walang malay si Bitoy nang ihiga niya yon sa buhangin. Paulit-ulit niyang diniinan ang dibdib nito gamit ang mga kamay niya hanggang sa may tubig na lumabas sa bibig ni Bitoy. Panayang ubo ni Bitoy at mukha pa yung nangihina, kaya tinulungan niya itong makaupo. Ayos ka lang ba, Bitoy? Sa tingin mo ba? Matapos kong malunod ayos pa ako? Aray ko, sakit ng paa ko. Pinupulikat ako. Kaya pala muntik ka ng malunod kasi pinulikat ka. Ganito, i-relax mo lang ang paa mo. Mabuti na lang at nailigtas kita, kundi patay ka na sana ngayon. Ha? Anong sinasabi mong ikaw ang nagligtas sa akin? Hindi ka naman marunong lumangoy eh. May nakikita ka bang ibang tao? Yung mga kalaro mo, iniwanan ka at natakot sa dikya. Mga loko ba ngayon ah? Hindi man lang ako tinulungan. Pero hindi ba? Hindi ka naman marunong lumangoy. Paanong ikaw ang nagligtas sa akin? Ano kasi? Marunong na akong lumangoy ngayon. Tinuruan ako ni tatay. May duda pa rin sa mga mata ni Bitoy habang nakatingin yon kay Kokoy. Hindi nagtagal ay tumayo na si Bitoy at umalis na hindi man lang nagpapasalamat. Ganun pa man, masaya pa rin si Kokoy na nagawa niyang makapagligtas ng buhay at sigurado siya na dahil yon sa kapangyarihan ng mutya ng isdang may pakpak. Masayang naglakad si Kokoy pauwi sa bahay nila. Ngunit ang kasiyahan niyang yon ay napawi nang makita niya ang tatay niya na nasa pintuan habang may hawak na patpat. Madilim ang mukha nun at halatang galit. Kinabahan si Kokoy at doon niya lang naalala na pinagbawalan nga pala siya ni Mang Cesar na umalis sa bahay nila. Lumapit ka rito, Kokoy. Bilisan mo! At may pasalubong ako sa'yo. Tay, sorry po. Bakit ka nagsusorry? May kasalanan ka ba? Kasi po, umalis ako ng bahay kahit sinabi niyong wag akong aalis eh. Alam mo naman pala na may kasalanan ka. Kaya lumapit ka na rito para maibigay ko na sa'yo ang pasalubong ko. Napaiyak na lang si Kokoy habang lumalapit sa tatay niya. Nang nasa harapan na siya nito, ay bigla siya nitong hinampas ng patpat sa kanyang hita. Napasigaw si Kokoy, pero laking gulat nila ni Mang Cesar nang biglang naputol ang pamalo. Bukod pa ron, ay walang kahit katiting na sakit na naramdaman si Kokoy. Teka, ano nangyari? At bakit naputol ang pamalo ko? Saka bakit parang hindi ka man lang nasaktan? Hindi ko rin po alam, Tay. Tama po kayo. Hindi nga po ako nasaktan. Sandaling natulala si Mang Cesar nang dahil sa labis na pagtataka. Ngunit si Kokoy ay alam kung bakit hindi siya nasaktan sa malakas na pagpalo sa kanya ni Mang Cesar. At yun ay dahil sa mutya ng isdang may pakpak. Malakas ang pakiramdam niya na pinrotektahan siya ng naturang mutya. Pumasok ka na dito sa loob at ayokong lalabas ka ulit ha. Dahil sa susunod ay 2 por 2 nang ipapalo ko sa'yo para masaktan ka na talaga. Opo, Tay. Sorry na po ulit. Nakayukong pumasok si Kokoy sa bahay nila.
Naupo siya sa isang sulok at pinagmasdan niya ang mutya ng isdang may pakpak. Lihim siyang napangiti sapagkat napatunayan niya na totoo ang lahat ng sinabi ni Mang Dario tungkol sa mutyang yun. Ang ikinabahala lang niya ay kung kaya nga ba niya yung gamitin sa oras na kailangan niya ng harapin ng aswang na pumapatay sa kanilang baryo. Kinagabihan, habang tahimik ang buong paligid, ay gising na gising pa rin si Kokoy. Hindi niya magawang makatulog dahil sa pagdating ng makapangyarihang mutya sa buhay niya. Hanggang sa ang katahimikan ng gabing yun ay nasira nang makarinig si Kokoy ng pagsigaw sa kung saan may humihingi ng tulong at may batang umiiyak. Napabalikwas siya ng bangon at luminga siya sa paligid. Tulog na tulog si Mang Cesar sa kanyang tabi. Kilala ni Kokoy ang tatay niya. Konting kaluskus lang ay nagigising na ito, kaya nagtaka siya dahil hindi man lang yun gumalaw sa kabila ng malalakas na sigaw na naririnig ni Kokoy. Doon niya napagtanto na tanging siya lang ang nakakarinig ng ingay na yon. Pakiramdam ni Kokoy ay may kung anong puwersa ang humihila sa kanya para lumabas ng kanilang bahay. Hindi niya na napigilan ang kanyang sarili at kusang gumalaw ang kanyang katawan. Tumayo siya at kinuha ang itak na nakasabit sa likod ng pinto. Tahimik siyang lumabas at ang mga paa niya ay parang may sariling isip at tila alam nun kung saan siya dadalhin. Hanggang sa huminto si Kokoy sa harapan ng bahay ni Nabitoy. Mula sa loob ay narinig niya ang sigawan ni Nabitoy at ng mga magulang nito. Hindi maaari! Inaatake ng aswang si Nabitoy! Ito na nga ba ang sinasabi ni Mang Dario? Kailangan ko nang harapin ang aswang ngayong gabi! Nagulat si Kokoy nang humahangos na lumabas si Bitoy sa bahay ng mga ito. May dugo sa kamay nito at tigam sa luha ang mukha nito. Nang makita siya ni Bitoy, ay hinawakan nito ang magkabilaan niyang braso. Ano nangyari, Bitoy? Bakit may dugo ang mga kamay mo? Pinasok kami ng aswang! Tumawag tayo ng tulong! Baka mapatay ng aswang ang nanay at tatay ko! Humigpit ang pagkakahawak ni Kokoy sa itak. Naramdaman niya ang bahagyang pag-init ng mutya sa kanyang braso na para bang sinabi nito na magtiwala siya sa kapangyarihan nito. Nilamon ng tapang ang lahat ng takot na meron si Kokoy. Malalaki ang mga hakbang na naglakad si Kokoy papunta sa bahay ni Nabitoy. Kokoy! Anong gagawin mo? Ba't ka papasok dyan? Nandiyan yung aswang! Ililigtas ko ang mga magulang mo! Umalis ka na at tumawag ka ng tulong! Bilisan mo! Nahihibang ka na ba? Aswang ang mga kalaban mo! Hindi mo yan kaya! Kaya ko siya, Bitoy! Akong bahala! Magtiwala ka! Bahala ka sa buhay mo! Tatawagin ko si na Kapitan! Mabilis na tumakbo palayo si Bitoy, habang si Kokoy ay patuloy na naglalakad hanggang sa makarating na siya sa pintuan ng bahay ni Nabitoy. Tumambad sa kanya ang isang nakakakilabot na tagpo. Duguan ang nanay ni Bitoy habang nasa isang sulok, habang ang tatay naman ni Bitoy ay nakikipagpambuno sa aswang. May malalim na kalmot yun sa dibdib. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Kokoy ang aswang. Kulubot ang maitim nung balat. Meron yung matutulis na kuko. Nakakatakot ang itsura ng aswang. Bahagyang mahaba ang nguso nun na parabang sa aso. Ang mga mata ay kulay pula na animoy bolang apoy. Tumakbo si Kokoy at tinaga niya ang aswang sa likod. Malakas na napasigaw ang aswang at humarap yun kay Kokoy. Ako ang harapin mo! Tapusin na natin to ngayong gabi! Nilubayan na ng aswang ang tatay ni Bitoy. Tumakbo yun pasugod kay Totoy. Tinaga niya ang aswang sa braso. Umungol muli ang aswang at muling sumugod, pero nakailag si Kokoy gamit ang bilis na parang may hangin na nagtutulak sa kanya.
Tinaga niya ang hita ng halimaw at sa bawat galaw niya ay parang napakagaan ng kanyang katawan. Nang lumundag ang aswang para sakmalin si Kokoy, ay mabilis siyang umikot sa likod nun at bigla siyang tumalon ng mataas, pasugod sa likod ng aswang. Mabilis niyang itinarak ang itak sa batok nun, sabay hatak pabalik. Bumagsak ang aswang sa saig. Nangisay pa yun hanggang sa tuluyan na yung binawian ng buhay. Habol ni Kokoy ang paghinga. Nanginginig siya, hindi dahil sa takot, kundi sa lakas na dumadaloy pa rin sa kanyang katawan. Yun ang tagpong naabutan ni na Kapitan Ramon at ni Bitoy nang dumating ang dalawa. Gulat na gulat ang mga yun, maging ang mga magulang ni Bitoy. Maging si Kokoy ay hindi makapaniwala sa kanyang nagawa. Kaya dahil sa labis na pagkalito, ay nagmamadali siyang tumakbo pauwi sa kanilang bahay. Naghugas siya sa likod ng kanilang bahay. Maging ang itak na ginamit niya ay inalis niya ang dugo, at nang masiguro niyang wala ng bakas ng dugo sa kanyang katawan, ay bumalik na siya sa pagkakahiga sa tabi ni Mang Cesar na mahimbing pa ring natutulog. Kinabukasan ng umaga, naputol ang mahimbing na pagtulog ni Kokoy nang malakas siyang yugyugin ng kanyang ama. Pupungas-pungas siyang nagmulat ng mga mata at si Mang Cesar ang una niyang nakita. Bakit po, Tay? Maaga pa po ah. Tumayo ka dyan, Kokoy. Bilisan mo. Bakit po? May problema po ba? Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Bakit hinahanap ka ni Kapitan Ramon, ha? At bakit kasama niya si Bitoy sa labas? May ginawa ka bang kalokohan? Sandaling hindi nakapagsalita si Kokoy nang maalala niya ang pagpatay na ginawa niya kagabi sa aswang, at bigla siyang kinabahan. Hindi niya kasi alam kung matutuwa o magagalit ang tatay niya kapag nalaman nito ang bagay na yon. Ano? Bakit di ka makasagot? Yan, sinasabi ko na nga ba? May ginawa kang kalokohan, ano? Kahit kailan talaga ay puro kahihiyan ang dala mong bata ka. Halika, sumama ka sa akin sa labas at harapin mo sina Kapitan. Hinila ni Cesar sa braso si Kokoy at dinala siya nito sa labas ng bahay nila. Naroon sina Kapitan Ramon at Bitoy. Magandang umaga sa'yo, Kokoy. Pasensya na ha, kung nagambala namin ang pagtulog mo. Ayos lang yung Kapitan. Ngayon, sabihin niyo sa akin kung anong kabulustugan ang ginawa ng anak ko. Nagnakaw ba siya? Nakipag-away ba siya sa'yo, Bitoy? Kung ano man ang ginawa niya, huwag kayong mag-alala dahil handa kong parusahan ng batang ito. Hayaan niyong ako ang magdisiplina sa kanya. Sandali lang, Cesar. Huminahon ka muna. Ang totoo ay walang ginawang masama si Kokoy. Ang totoo nga niyan isang kabayanihan at katapangan ang kanyang ipinakita. Anong sinasabi mo, Kapitan? Hindi kita maintindihan. Mukhang hindi pa pala sinabi sa'yo ni Kokoy ang nangyari kagabi. Alam mo kasi, Cesar, kagabi ay inatake ng aswang ang bahay ni Bitoy. Si Bitoy lang ang kasama ko rito dahil ang mga magulang niya ay nasa ospital at nagpapagaling sa mga sugat nila dahil sa aswang. Abay, muntik na silang mamatay na buong mag-anak kung hindi dahil kay Kokoy. Iniligtas niya sina Bitoy sa aswang at hindi lang yun. Pinatay pa ni Kokoy ang aswang. Kaya narito kami para personal na magpasalamat sa anak mo. Ano ka mo? Nagawa mo yun, Kokoy? Pero paano? Aba, Kapitan, baka naman namamalikmata lang kayo. Baka hindi si Kokoy ang nakita nyo. Sigurado po kami, Man Cesar. Si Kokoy talaga ang pumatay dun sa aswang. Kung hindi siya dumating, baka namatay na ang mga magulang ko. Kaya, Kokoy, maraming salamat sa iyo ah. Nandito rin ako para humingi ng sorry sa mga pang-aaway na ginawa ko sa iyo dati. Saka, hindi lang yun ang ginawa ni Kokoy, Man Cesar. Iniligtas din niya ako nung muntik na ako malunod sa dagat kasi bigla akong pinulikat Nakita mo na, Cesar. Tunay na bayani ang iyong anak.
Napakapalad mo dahil nagkaroon ka ng anak na kagaya ni Kokoy. O paano? Mauna na kami ni Bitoy Talagang nagpunta lang kami rito para magpasalamat kay Kokoy. Kokoy, maraming salamat. Ikaw ang dapat na tularan ng mga bata rito sa ating baryo. Pagkaalis ni na Kapitan Ramon at Bitoy, ay hindi makapaniwalang tinignan ni Mang Cesar si Kokoy. Napayuko lang si Kokoy dahil hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Totoo ba ang lahat ng sinabi nila? Pinatay mo yung aswang at iniligtas mo pa si Bitoy mula sa pagkakalunod. Paano mo nagawa yon? Hindi ka naman marunong lumangoy. Hindi ko nga rin po alam, Tay. Kapag po kasi nakakakita ako ng nasa panganib, ay parang bigla po ako nagkakaroon ng kagustuhan na iligtas sila. Ganun po siguro ang nangyayari sa akin, kaya nagawa ko po ang mga bagay na yon. Sa sandaling yon, ay mas pinili ni Kokoy na wag sabihin sa kanyang ama ang tungkol sa mutya ng isdang may pakpak. Naisip niya na mas makakabuti kung tanging sila lamang ni Mang Dario ang nakakaalam sa bagay na yon. Mabilis na kumalat sa baryo ang kabayanihang ginawa ni Kokoy. Marami ang natuwa at humanga sa kanya dahil sa pagpatay niya sa aswang. Nawala na ang takot ng mga tao at alam ng lahat ng yun ay dahil sa katapangan ni Kokoy. Isa sa mga pinaka-ipinagmamalaki si Kokoy ay si Mang Dario. Isang umaga, dumalaw ang manggagamot sa bahay ni na Kokoy na may dalang mga prutas at gulay. Tuwang-tuwa si Kokoy nang ibigay ni Mang Dario ang mga yun sa kanya. Wow! Ang dami naman po nito, Mang Dario! Maraming salamat po Kulang pa yan sa kabayanihang ginawa mo, Kokoy. Kami ang dapat na magpasalamat sa'yo sapagkat ikaw ang pumaslang sa aswang na yon. Kung hindi mo yung ginawa, malamang hanggang ngayon patuloy pa rin na pumapatay ang halimaw na yon. Ginagawa ko lang naman po ang dapat, Mang Dario. Sobra nga po ako natutuwa kasi nagbago na po ang tingin ng mga tao sa akin. Hindi na po nila ako tinatawag na lampa. Nakikipaglaro na rin po sa akin ng ibang mga bata, lalo na po si Bitoy. Maganda yan. Sobra kitang ipinagmamalaki, Kokoy. Palagi nga kitang ikinikwento sa mga nagpapagamot sa akin, lalo na sa mga taga-ibang lugar. Magsasalita pa sana si Kokoy nang mapansin niya si Mang Cesar na nakatayo sa may pintuan. Nagtaka siya dahil maluwa-luwa yun habang nakatingin sa kanya. Naglakad papasok si Mang Cesar at tumayo sa harapan ni Kokoy. Alam kong hindi lubos ang kasiyahan mo, Kokoy. Dahil ako na mismong ama mo, ay hindi kay pinagmamalaki. Ako pa ang unang nagduda nang malaman ko ang mga ginawa mo. Kung meron man dapat na unang ipagmalaki ka, ay dapat ako yun. Pero masyado akong nabulag sa galit ko sa nanay mo na sa'yo ko ibinunton. Kokoy, anak, gusto kong humingi ng tawad sa iyo. Napagtanto ko na napakaswerte ko dahil ikaw ang naging anak ko. Sana ay mapatawad mo ko sa lahat ng pananakit at masasakit na salitang ipinaranas ko sa iyo. Naluwa si Kokoy sa mga salitang lumabas sa bibig ni Mang Cesar. Hindi niya na nagawang makapagsalita at sa kauna-unahang pagkakataon ay niyakap niya ng maigpit ang kanyang tatay, habang si Mang Dario naman ay nakangiti at lumuluhang nakatingin sa kanila. Simula noon ay naging maganda na ang trato ni Mang Cesar kay Kokoy. Labis na natuwa si Kokoy dahil sa wakas ay naramdaman niya kung paano mahalin ng kanyang tatay. Hindi na siya nito sinasaktan at palagi na siya nitong ipinagmamalaki sa mga kakilala nito. Nang panahong yun ay wala nang mahihiling pa si Kokoy. Bukod sa maayos na ang trato ni Mang Cesar sa kanya, ay wala na ring aswangan sumasalakay sa baryo nila. Dahil sa pangyayaring yun, ay ipinaalam na ni Kokoy kay Mang Cesar
ang tungkol sa mutya ng isdang may pakpak upang mas maunawaan ito kung bakit niya nagawang patayin ang aswang. Hanggang isang araw, kumalat sa baryo ni Kokoy ang isang balita na may parte ng dagat kung saan maraming nahuhuling isda ang mga mangingisda. Hindi lang basta marami, kundi malalaking isda ang naroon na naibibenta sa malaking halaga. Nagkasundo sina Kokoy at Mang Cesar na manghuli ng isda sa parting yun ng dagat. Isang gabi ay nagtungo sila roon. Maraming mangingisda ang naroon na sakay ng kanika nilang mga bangka. Sana iswertein tayo gaya ng ibang mga mangingisda na nanguhuli rito, Kokoy. Sigurado po yun, Tay. Hindi po ba lahat ng mangingisda na nanguhuli sa parting to ng dagat ay umuuwing maraming huli? Tama ka. Sige na, maghagis na tayo ng lambat. Sana'y makahuli kagad tayo ng marami para makauwi kagad tayo. Nang maghagis na ng lambat ang mag-ama, ay nagulat sila nang makarinig sila ng malakas na pagsabog. Nagimbal sila nang makita na may mga mangingisdang naghahagis ng dinamita sa dagat upang mas madaling makahuli ang mga yon ng isda. Kaya naman pala marami silang nahuhuli. Ay ilegal ang paraan nila ng pangingisda. Tay, hindi lang mga isda ang pinapatay nila sa ginagawa nila, kundi maging ang mga korales sa ilalim ng dagat. Hindi na napigilan ni Mang Cesar ang sarili na sigawan ng mga mangingisdang gumagamit ng dinamita. Hoy! Itigil nyo yan! Hindi nyo ba alam na bawal gumamit ng dinamita sa panguhuli ng mga isda? Kapag hindi kayo tumigil, ay magsusumbong ako sa mga pulis. Pinagtawanan lang si Mang Cesar na mga mangingisda. May nagsabi pa na wag silang makialam at kapag nagsumbong sila sa mga pulis ay hindi nila magugustuhan ang mangyayari sa kanilang mag-ama. Tatay, mas mabuti po siguro na umalis na lang tayo rito. Kahit anong daming isda rito ay wala rin tayong mahuhuli dahil sa mga gumagamit ng dinamita. Tama ka, anak. Doon na lang tayo kung saan talaga tayo nanguhuli ng isda. Nagsagwan na sina Kokoy at Mang Cesar palayo sa parting yun ng dagat matapos nilang hanguin ang kanilang lambat at nagtungo sila sa lugar kung saan sila madalas na nanghuhuli ng isda. Kinabukasan, pagsapit ng umaga, ay naging bisita ni Kokoy si Mang Dario. May dalayong mga gulay. Nakasanayan na ng matanda na magdala sa kanila ng gulay at prutas. Alam ni Kokoy na paraan yun ni Mang Dario sa pagpapasalamat sa pagpatay niya sa aswang. Maraming salamat sa mga gulay na dala mo, Mandario. Pero hindi mo na to kailangan gawin. Nakakahiya na sa inyo eh. Ayos lang. Ang iba naman dyan tanim ko na kailangan ko ng anihin. Kesa naman mabulok, mas mabuti na ibigay ko na lang sa inyo. Oo nga pala. Alam niyo na ba ang nangyari kagabi doon sa mga mangingisda na nangingisda sa parte ng dagat kung saan maraming malalaking isda? Nakita po namin sila kagabi na gumagamit po ng dinamita, Mang Dario. Kaya pala ang dami nilang nahuhuling isda ay ganun ang kanilang ginagawa. Hindi ko alam na sa ganyang paraan pala sila nanguhuli. Pero hindi yan ang sasabihin ko sa inyo. 3 sa mga mangingisda ang natagpo ang walang buhay sa dalampasigan. Wakwak ang kanilang mga tiyan at may laslas sila sa leeg. Ibig bang sabihin may aswang na naman dito sa atin? Yan ang aking hinala. Pero sa tingin ko, ay kakaibang aswang ang pumatay sa mga mangingisda. Sa palagay ko, ay isang berkakan ang pumatay sa kanila. Ano po, Mang Dario? Berkakan? Hindi po ba yun yung sinasabi na aswang na nakatira sa dagat? Tama ka, Kokoy. Sinasabi na ang berkakan daw ay isang dating malaking isda na kumakain ng tao. Pero sa paglipas ng mga panahon, ay unti-unting nagbago ang kanilang anyo at nagkaroon na sila ng katawan na para sa ating mga tao. Ngunit ang kanilang itsura ay nanatiling nakakatakot. Dahil sa sinabi nyo na gumagamit ng dinamita ang ilang mangingisda, sa tingin ko ay nagambala nila ang berkakan.
Kaya nito pinatay ang mga mangingisda. Ibig po ba sabihin, Mandaryo, maaaring madagdagan po ang biktima ng berkakan? Ganun na nga. Kaya rin ako nagtungo rito upang sabihin sa iyo, Kokoy, na sana ay maging handa ka dahil malaki ang posibilidad na labanan mo ang berkakan. Ikaw lamang ang may makapangyarihang mutya dito sa ating baryo at tanging ikaw lang ang may kakayahang labanan ang nilalang na gaya ng berkakan. May takot sa mga mata na napatingin si Kokoy sa tatay niya. Wala nang nagsalita sa kanila at ramdam ni Kokoy na pare-pareha silang kinakabahan sa panibagong banta na dumating sa kanilang baryo. Sa mga sumunod na araw ay naging sunod-sunod na ang bangkay ng mga mangingisda na natatagpuan sa dalampasigan. Muling nabalot ng takot ang lahat dahil sa pangyayaring yun. Isang araw, habang mag-isang nakadungaw sa bintana si Kokoy, ay tinabihan siya roon ni Mang Cesar. Ang lalim naman yata ng iniisip mo, anak. Iniisip ko lang po kasi yung mga patayan na nangyayari po dito sa baryo natin, Tay. Hindi na po tuloy tayo makapangisda sa gabi dahil doon. Kaya nga eh. Mas maganda pa namang mangisda sa gabi dahil mas marami tayong nahuhuli lalo na kapag bilog ang buwan. Tay, sa tingin niyo po ba ay dapat ko nang harapin yung berkaka na sinasabi ni Mandaryo na pumapatay sa mga mangingisda? Sa totoo lang, anak, kung ako masusunod, ay ayokong gawin mo yun dahil ilalagay mo sa panganib ang buhay mo. Napakatagal na panahon na pinabayaan kita, Kokoy. Kaya sa pagkakataong ito, ay wala akong ibang gustong gawin kundi ang protektahan ka. Pero alam ko rin, anak, na kahit bata ka pa lang, ay may mabigat ka ng responsibilidad na dala dahil sa mutya na meron ka. Yan din po nasa isip ko, Tay. Pero kung hindi sana gumamit ng dinamita yung mga mangingisda, siguro ay hindi magagalit yung berkakan. Pakiramdam ko po kasi nagambala lang siya o kaya nasira ang tirahan niya. Kaya siya pumapatay ng mga tao bilang paraan ng kanyang paghihiganti. Kung minsan talaga, kasalanan din nating mga tao kung bakit tayo napapahamak. Kung nakontento lang sana ang ibang mangingisda, ay baka hindi nagalit ang berkakan. Sa gitna ng pag-uusap ni Kokoy at Mang Cesar, ay nakarinig sila ng ingay mula sa labas ng kanilang bahay. May mga boses ng mga tao na tumatawag ng pangalan ni Kokoy. Nagtatakang lumabas ang mag-ama at nagulat sila dahil maraming tao ang nasa labas. May mga umiiyak at nagmamakaawa kay Kokoy na tugisin niya ang pumatay sa mga asawa ng mga ito. Sa unahan ng mga tao ay naroroon si Kapitan Ramon. Kapitan, anong ibig sabihin ito? Bakit ang daming tao na nandito sa amin? Nagpasama sila sa akin para kausapin si Kokoy. Nasabi kasi sa akin ni Mandaryo na maaaring ang aswang sa dagat o ang berkakan ang pumatay sa mga mangingisda. Nais ng mga narito na patayin ni Kokoy ang aswang na yon, Cesar. Hindi lang para mabigyan ng hustisya ang mga naging biktima nito, kundi upang wala na sumunod na mamatay. Pero hindi ibig sabihin na nagawang patayin ni Kokoy yung unang aswang ay magagawa niya ulit yun. Lalo na't kakaibang aswang ang berkakan. Ngunit maawa ka naman sa pamilya ng mga biktima, Cesar. Isa pa, apektado na ang mga mangingisda dito sa atin. Ikaw rin. Dahil natatakot na silang pumalaot tuwing gabi. Pero Kapitan, hindi niyo ba naisip na kasalanan din ng ibang mangingisda kung bakit sila pinatay? Gumamit sila ng dinamita, kaya nagambala ang tahanan ng berkakan. Cesar, huwag na nating sisihin ang mga biktima. Oo, mali ang gumamit ng dinamita sa panguhuli ng mga isda. Ngunit hindi rin tama ang patayin sila. Kaya Kokoy, nakikiusap ako sa'yo na harapin mo ang berkakan. Ikaw lamang ang may kakayahan na patayin ang aswang na yon, gaya ng ginawa mo dun sa unang aswang dito sa baryo natin. Huwag po kayo mag-alala, Kapitan.
Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko para matigil na po ang patayan dito. Natutuwang hinawakan ni Kapitan Ramon ang isang kamay ni Kokoy. Maraming salamat sa iyo, Kokoy. Pasensya ka na, iho. At ikaw lang talaga ang maaasahan namin pagdating sa ganitong problema. Humarap si Kapitan Ramon sa mga tao at muling nagsalita. Narinig niyo naman siguro ang sinabi ni Kokoy, mga kasama. Gagawin niya ang lahat para matigil ng pagpatay ng berkakan. Sige na, mga kasama. Maaari na kayong umuwi sa inyong mga bahay at ipagdasal natin ang tagumpay ng ating batang bayani na si Kokoy. Sabay-sabay na umalis ang mga tao at sumunod na rin sa mga yon si Kapitan Ramon. Anak, sigurado ka ba sa desisyon mo na yan? Haharapin mo at papatayin ang berkakan? Wala naman po akong ibang pagpipilian, Tay, kundi ang gawin yon. Tama po si Kapitan. Mali man ang ginawa ng ibang mangingisda, ay mali rin po na patayin sila sa ganung paraan. Sa tingin ko po, ay may laban po ako sa berkakan, lalo na't mas magagamit ko po ang kapangyarihan ng mutya sa tubig. Sana nga'y magtagumpay ka, anak. Pero huwag ka mag-alala, dahil hindi ko hahayaan na mag-isa ka sa laban mo. Sasama ako sa'yo. Hindi kita pwedeng pabayaan. Ako rin. Sasamahan din kita, Kokoy. Nagulat sina Kokoy at Mang Cesar nang marinig nila ang boses ni Mang Dario. Nakita nila ang matandang manggagamot na palapit sa kanila. Nalaman ko na nagtugo rito mga tao at si Kapitan para hilingin sa'yo na labanan at patayin mo ang berkakan. At hindi ako papayag na hayaan kang mag-isa sa laban mo na yon. Kahit may makapangyarihang kamutya ay bata ka pa rin. Kailangan mo pa rin ng gabay ng mas nakatatanda sa iyo. Maraming salamat po, Mandario. At sa inyo rin po, Tatay. Mas lumakas po ang loob ko na labanan ng berkakan nang dahil po sa inyo. Lalo na't alam kong hindi ako magiging mag-isa sa laban na yon. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan ni Kokoy sa kabila ng kaba sa kanyang dibdib. Inisip niya na kailangan niyang harapin ang aswang sa dagat upang matigil na ang pagpatay ng mga mangingisda sa kanilang baryo. Pagsapit ng gabi ay naghanda na sina Kokoy, Mang Dario at Mang Cesar sa pagharap sa aswang na berkakan. Habang sinisiguro ni Kokoy na matalimang itak na gagamitin niyang sandata, ay lumapit sa kanya si Mang Dario at inaya sila nitong magdasal. Nagdasal ang tatlo para sa kaligtasan nila. Ipinagdasal din ni Mang Dario na gabayan sila ng Diyos sa laban na haharapin nila sa gabing yun. Makalipas ang ilang sandali, ay nagtungo na sina Kokoy sa dalampasigan. Sumakay sila sa bangka at tulong-tulong silang nagsagwan patungo sa parte ng dagat kung saan dating nanguhuli ng isda ang mga mangingisdang gumagamit ng dinamita. May dala silang lampara na siyang tanglaw nila sa madilim na paligid. Nandito na tayo. Nararamdaman mo na ba ang berkakan, Kokoy? Pakiramdam ko po alam niyang nandito na tayo. Naaamoy ko po siya at parang ang bigat po ng pakiramdam ko. Tinignan ni Kokoy ang paligid nila, habang si Mang Dario naman ay tumayo lang sa isang dulo ng bangka at nagsimula na yung tawagin ang berkakan. Aswang na nakatira dito sa dagat! Magpakita ka sa amin! Harapin mo kami! Kailangan mo magbayad sa mga buhay na iyong kinuha! Walang ano-ano'y biglang tumaob ang bangkang sinasakyan nila. Nawasak yon at nakita nila ang isang kakaiba at nakakatakot na nilalang na lumitaw sa tubig. Sa kasamaang palad ay nabitiwan ni Kokoy ang hawak niyang itak, habang sina Mang Dario at Mang Cesar naman ay kumapit sa sirasirang parte ng bangka upang lumutang ang mga yon sa tubig. Kulay abo ang balat ng berkakan. Puno ng kaliskis ang buo nitong katawan.
Meron yung matutulis na mga kuko at ang mga ngipin nun ay matatalas na animo ay lagari. Malalaki ang mga mata ng berkakan na purong itim. Kokoy! Yan na, berkakan! Sige na! Patayin mo na siya, iho! Patayin mo ang aswang na yan! Pero Mandaryo, nabitiwan ko po ang itak ko. Eto anak, gamitin mo si bat ko! Saluin mo! Ibinato ni Mang Cesar ang sibat kay Kokoy at madali niya yung nasalo. Humarap si Kokoy sa kalaban at naramdaman niya ang kapangyarihan ng mutya. Sumisid siya sa ilalim ng tubig at pagkatapos ay lumilipad siya sa ibabaw ng dagat. Sa isang iglap ay nasa gilid na siya ng berkakan at inundayan niya ito ng saksak gamit ang kanyang sibat. Tumama iyon sa tiyan ng aswang. Sumugod kay Kokoy ang berkakan at tinangka siya nitong sakmalin. Ngunit mabilis siyang sumisid at muling umahon sa tubig. Lumipad siya sa ibabaw ng dagat na parabang isdang may pakpak. Nang bumagsak siya sa dagat, ay muli siyang sumisid pailalim. Nagalit ng husto ang berkakan at sinundan nito ang batang si Kokoy. Naglaban sila sa kailaliman ng dagat. Sa kabila ng lalim ng kinaroroonan nila, ay hindi kinakapos ng hininga si Kokoy. Muling umatake si Kokoy at nasaksak niya ng sibat ang aswang sa hita. Biglang lumangoy ang berkakan palayo kay Kokoy. At sa sandaling yon, nawala sa kanyang paningin ang berkakan. Nang lumitaw siya sa tubig, ay nagimbal siya nang makitang hawak ng berkakan ang tatay niya. Nakatutok sa leeg ni Mang Cesar ang matutulis na kuko ng aswang sa dagat. Anak! Tulungan mo ako! Papatayin ako ng aswang na to! Huwag ka mag-alala, Tay. Ililigtas kita sa kanya. Ngunit hindi magawang makapag-isip ni Kokoy kung ano ang dapat niyang gawin. Sigurado siya na isang maling galaw lang niya ay papatayin ng berkakan ang tatay niya. Pinakatitigan ni Kokoy ang berkakan. Nagtama ang mga mata nila. Hindi galit ang nakita niya sa mga mata nito, kundi lungkot at takot. Hanggang sa doon na naintindihan ni Kokoy ang lahat. Alam kong naiintindihan mo ako, berkakan. Parang awa mo na. Huwag mong sasaktan ang tatay ko. Siya na lang ang meron ako. Naiintindihan kita. Alam kong natatakot ka dahil sa mga taong gumagamit ng dinamita sa pangingisda. Natatakot kang mawala ng tahanan. Alam kong pinuprotektahan mo lamang ang iyong tahanan, kaya mo sila pinatay. Huwag kang mag-alala, berkakan. Kakausapin ko ang mga tao. Sasabihin ko sa kanila na huwag na nilang gambalain ang iyong tahanan. Parang awa mo na. Huwag mong sasaktan ang tatay ko. Pangako, tutulungan ka namin na maging mapayapa na ulit ang buhay mo sa ilalim ng dagat. Basta't huwag ka na ulit papatay ng mga tao. Nangangako ko sa iyo, berkakan. Isang mahabang pag-ungol ang pinakawalan ng berkakan na parabang nagdadalamhati yun. Alam ni Kokoy na naintindihan nito ang mga sinabi niya. Hanggang sa pinakawalan na nito si Mang Cesar at mabilis na lumangoy ang berkakan pailalim sa tubig. Lumangoy si Kokoy palapit sa tatay niya at niyakap niya yun ng mahigpit. Tay, ligtas ka na. Maraming salamat, anak. Pero nakatakas ang berkakan. Hindi ko na po siya kailangan patayin, Tay. Naiintindihan niya ako at naiintindihan ko rin siya. Nagambala po ang tahanan niya at nais lang niyang protektahan ang sarili niya. Kaya niya po pinatay ang mga mangingisdang gumamit ng dinamita. Pero anong sasabihin natin kina Kapitan? Sigurado ko na hindi sila matatahimik kapag nalaman nila na buhay pa ang aswang dito sa dagat. Mas makabubuti kung wag na nating sabihin sa kanila ang totoo. Palabasin na lang natin na napatay ni Kokoy ang aswang. Sabihin din natin na kung patuloy nilang aabusuhin ang dagat,
ay may mga aswang pa na mula sa dagat at sasalakay. Nang sa gayon magkaroon sila ng takot. Sumang-ayon naman sina Kokoy at Cesar sa sinabing yon ni Mang Dario. Tinulungan ni Kokoy sina Mang Cesar at Mang Dario na makapunta sa dalampasigan. Sinalubong sila ng napakaraming tao roon, kabilang na si Kapitan Ramon. Ano nangyari? Napatay niyo ba ang berkakan? Wala na po siya, Kapitan. Patay na po ang aswang sa dagat. Salamat sa Diyos! At salamat sa iyo, Kokoy! Hindi mo kami binigo! Pero Kapitan, kailangan na pong tumigil ang mga mangingisda sa paggamit ng dinamita sa panguhuli ng mga isda. Yun po kasi yung naging dahilan kung bakit nagalit po ang aswang dagat. Nabulabog po ang kanyang tahanan. Hindi po natin alam kung may iba pang mga aswang sa dagat at kung magpapatuloy po ang maling pamamaraan ng pangingisda ay hindi malabong maulit ang mga nangyari. Naging epektibo naman ang ginawa ni Kokoy na pagsisinungaling. Dahil simula noon ay naging mas maingat at responsable na ang mga mangingisda sa baryo. Natuto ang mga ito na alagaan ng dagat at iwasan ang paggamit ng dinamita sa pangingisda. Sa kabila ng wala nang naulat na sumunod na biktima ang aswang sa dagat, ay patuloy pa ring pinangalagaan ni Kokoy ang mutya ng isdang may pakpak. Sa bawat pagtanaw niya sa malawak na karagatan, ay palagi niyang naaalala ang kanyang pangako na habang nasa kanya ang mutya, ay gagamitin lamang niya yon sa kabutihan at sa pagtulong sa mga nangangailangan. Sa kabila ng kanyang murang edad, ay dinala na niya ang tungkuling bantayan hindi lang ang baryo, kundi pati ang dagat na siyang nagbibigay buhay sa kanilang lahat.